ang dibdib ko nang makita ko siya sa camera. Ang mukha niya, lalo na ang nunal niya sa ilalim ng kanyang baba. Siya si Pedros. Hindi ako maaaring magkamali. Siya si Pedros. You are the air I need to breathe, the river of life inside of me. You are the half that made me whole. You are the anchor of my soul. You are strong when I am weak. You are the words when I can't speak. You never fail to see me through. That's the love I found in you. You are my shelter from the storm. You are the road that leads me home. And baby, with you here face to face, oh, I know I've found my place. You are strong when I am weak. You are the words when I can't speak. You never fail to see me through. That's the love I found in you. Once in every night, you find the one that's right. When you say forever, it's true. That's the love I found in you. And you are strong when I am weak. You are the words when I can't speak. You never fail to see me through. That's the love I found in you. That's the love I found in you. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Barangay LS 97. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Kinuhanan ko siya ng litrato noong bago siya mag-shoot. Pagkatapos na umalis na siya at bumalik sa pinag-iwanan niya ng kanyang polo. Patakbo akong pumunta doon dahil gusto ko siyang makausap. Tama naman palabas siya mula sa mga nagsisiksikan tao. Makakasalubong ko na siya. Pedros, tawag ko sa kanya. Napatitig siya sa akin. Sandali niyang pinagmasdan ang mukha ko na parang pilit din niyang inaalala. Pedros, ako si Leonie. Hindi mo na ba ako natatandaan? Noon ay napangiti na siya at biglang lumapit sa akin at mabilis niya akong niyakap. Pero sandali lang ang yakap na yon. Bakit nandito ka? Nakatawang tanong niya. Hindi naman ako kaagad nakasagot dahil talagang hindi pa ako makapaniwalang magkaharap na ulit kami ng lalaking sobra kong minahal. Pagkatapos doon ay inakbayan niya ako. Doon tayo sa boarding house ko, sabi niya. Habang nasa daan ay nagkwentuhan kami hanggang sa makarating kami sa kasera niya. Nalungkot lang ako sa kanyang balitang wala na pala si Lolo Turing. Mahigit 1 taon na raw siyang nasa langit. Pero masaya si Lolo sa kanyang pagpanaw, Leonie, dahil ginawa ko ang lahat para mapasaya siya, sabi niya. May magandang trabaho na si Pedros noon dahil nakatapos na siya ng 4-year course with flying colors. Bigla lang ako nalungkot noong mag-text ang boss ko. Pinapauwi na ako. Noon ay nagpaalam ako kay Pedros pero nagkakuhaan kami ng number. Bago ako lumabas sa kasera niya
ay muli niya ako niyakap at ang sabi niya, "Hindi mo alam kung gaano ako kasaya muli na makita ka, Leonie." Ito ang narinig ko sa kanya habang nakakulong ako sa kanyang mga braso. Wala nang sasarap pa sa ganung pakiramdam, Papa Dudut. Nayakap-yakap ka ng lalaking mahal na mahal mo. Halos lumutang ako sa kalsada noong pauwi na ako at alam kong wala nang tatamis pa sa mga ngiti ko noon. Agad kong sinabi sa boss ko na kunin ko lang sandali ang camera, yung picture na kinuha ko. Pumayag naman siya dahil wala pa naman ang jowa niya. Huli akong napangiti noong makita ko sa screen ng computer ang picture ni Pedros. Hank na siya at napakagwapo pa rin sa paningin ko. "Sino yan?" Nakangiting tanong ng boss ko. "Si Pedros, boss. Kababata ko. Nagkahiwalay kami ng 9 na taon tapos kanina lang kami nagkita." Sabi ko. "Wow! Ano nangyari?" "Baka kailangan mo mag-leave. Pagbibigyan kita kahit na 2 araw." Sabi niya. "Talaga, boss?" "Oo naman, pero siguraduhin mong mag-i-enjoy ka na kasama mo ang lalaki niya na dahil ayaw kong bumalik kang umiiyak o nakasimangot." Noon, Papa Dudut, ay tinext ko si Pedros. Ang reply niya, "Luluwas ako ng Maynila. Nilalakad ko kasi ang papers ko eh. Sumama ka na lang sa akin para sa Maynila na lang tayo mamasyal." Sabi niya. Noon, Papa Dudut, ay natuwa ako at kinabukasan din ay binigyan ako ng boss ko ng pera. Alas 9 ng umaga, nakasakay na kami ni Pedro sa bus at pareho kaming may masayang ngiti sa mga labi namin. Madalas siyang umakbay sa akin at kami ay pinakamaingay sa bus. Dahil pinagkwekwentuhan na namin ang mga pangyayari noong elementarya pa kami. Talaga yata walang pag-asa upang ako'y iyong ibigin pa. Paano mangyayari ngayong ako'y di mo pansin? Paano mo malalaman sa'yo'y may pag-ibig? Lagi na lamang sa aking isipan, sana na may iyong maramdaman. Masabi ko na sana na minamahal kita. Doon mo lang malalaman pag-ibig ko'y hanggang. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bali na kahit mahal mo siya. Mahal naman kita. Totoo lahat ng yan. Sana ako'y nangangarap na lang. Masaya man ay pangarap lamang. Di naman ako gaano masasaktan. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bali na kahit mahal mo siya. Mahal naman kita. Paano mangyayari ngayong ako'y di mo pansin? Paano mo malalaman pag-ibig ko'y hanggang? Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bali na kahit mahal mo siya. Mahal
tinapos ni Pedro ang kanyang mga papeles sa agency at namasyal na kami. Pumunta kami sa mall at kung saan-saan pa. Nararamdaman ko lagi ang pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa ko pero hindi ko pinapansin dahil wala akong ibang mundo noon kundi si Pedro's. Ayaw ko nang kahit sandali ay may mabawas sa moment na kasama ko siya. Noong kumain kami sa isang fast food, noong ko palang nakita ang mga missed calls sa isang number na hindi ko naman kilala. Kaso may 2 text message mula sa number na nag-miss call. Galing yun kay Sir Phil. Ang amo kong Amerikano, asawa ni Ma'am Rona. Ang sabi ng unang text, "This is Phil. Please get my call, Yoni. We need to talk." Yung pangalawa naman, "I want you to come back here. I need you here." Hindi ko siya nireplyan dahil narinig ko si Pedro na nagsabing, "Mamaya na ang boyfriend. Kain na tayo. Ibalata mo sa akin ang sandaling ito na magkasama tayo, Leonie." Sabi niyang nakangiti. Gusto kong itama ang sinabi niya. Gusto kong sabihin sa kanya na wala akong boyfriend pero pinili kong manahimik na lamang. Noong sumabit ang gabi, nag-check-in kami sa isang hotel at doon lalong bumilis ang pintig ng puso ko. Lalo na noong pumasok siya sa shower. Paglabas niya, nakatapis na lang siya ng tuwalya. "Ikaw na," nakangiting sabi niya sa akin. Nag-shower nga ako pero alam kong sobra akong natagalan sa loob dahil sari-sari ang nasa isip ko. May mangyayari ba sa amin? Dapat na yun. Wala pa naman kaming formal na relasyon eh. Paglabas ko'y nakahiga na si Pedro sa kama. Naka-boxers lang at hindi gumagalaw. Nalungkot ako noong maisip kong baka tulog na. Dahan-dahan akong tumabi sa kanya pero kumilos siya at tinitigan niya ako. "Namiss kita, Leonie," mahinang sabi niya. Parang inaantok dahil medyo namumungay ang mata niya. "Mas namiss kita," sabi ko. Gumalaw ang kamay niya papunta sa mukha ko. Hinaplos niya yon at kasunod noon ay ang paglapit niya upang magkadikit ang mukha namin. Napapikit na lang ako noong maramdaman ko ang mga labi niya sa pisngi ko. Sa tabing-tabi ng labi ko. Pero ako, gusto kong sa labi niya ako hagdan. Kahit ako ang gumagap sa mga labi niya. It's been quite a while. You really kept me wondering. You've got some style, so unique. You're beautiful, so warm, so deep. Stay with me tonight. Let me know the kind of love that will remain forever be a dream that you made reality. Loving you, oh, that's such an easy thing to do. How you never know. It's driving me crazy 'cause it grows and grows, but I won't let it stop. No, I'm not giving up. Loving you just a bit too much. It's been quite a while. I never felt so easily. Wonder how I broke my stride. Close to me, I need you now. Stay with me tonight. There's got to be just too much love that could remain and forever be a dream that has